Magandang umaga mga anak. Malapit na ang Pasko, kaya dapat tayong maghanda. Oo nga, dapat natin ayusin ang bahay. Kailangan natin ng mga kolorete dito sa bahay. Sige po, paano tayo maghahanda? Una, linisin natin ang bahay. Ikaw kuya, ikaw ang bahala sa sala at kunin mo ang Christmas tree. Oo nanay, ako na bahala. At ako na rin maglilinis sa labas ng bahay. Tama yan. Ako naman ang bahala sa pag-asikaso ng mga regalo. Pa, bili tayo ng mga Christmas lights para sa labas ng bahay. Oo, bibili tayo mamaya. Eh ako, paano ako mama papa? Ikaw bunso, pwede kang mag-ayos ng dekorasyon. Gusto mo bang gumawa ng parol? Opo, gusto kong gumawa ng parol na hugis between. Kaya tara na at magtrabaho. Yeah! Excited na ako! Magsisimula tayo ngayong gabi sa mga nagbabagang balita tungkol sa isang super typhoon na kasalukuyang nagdudulot ng malubhang banta sa kalimugang bahagi ng Pilipinas. Ang Super Typhoon Odette ay mabilis na papalapit at ang mga residente ay hinihimok na magsagawa ng agarang paglikas. Manatiling malapit ang isa't isa. Kapit kayo mga anak. Malalampasan natin to. Nalampasan natin ang mga bagyo noon. Malalampasan din natin ngayon. Ano yun? Tara! Kailangan natin lumipat sa bilang parto. Teka lang, kukunin ko muna yung parol. Nak! Wag! Bakit nangyari to? Bakit sila? Ito isang bagyo lamang. Hindi namin ninais. Bakit sila? Sana ako na lang kunin ko. Ako na lang. Ako na lang. Go na eh. Isa pang between? Maligayang pagdating, aking anak. Tila ikaw ay dinala ng bagyo sa aming sanktuaryo. Maaring ikaw ay pumasok at makahanap ng kapayapaan dito. Bakit may bilin po dito, Father? Noong nararamdaman na ni Maria ang kanyang pagbubuntis,
Kinailangan nilang maglakbay patungo sa Bethlehem. Jose, nararamdaman ko na malapit ang pagdating ng sanggol. Oo, Maria. Tayo pumunta sa Bethlehem ayon sa utos ng emperador. Kahit mahirap ang daan, alam kong kasama natin ang Diyos sa bawat hakbang. Sa paglisan ng araw, ang mag-asawang Maria at Jose ay dumating sa bayang Bethlehem. Pwede po bang makahingi ng silungan para sa aking asawa at anak? Ang gabi po ay malamig at ang aking tiyan ay may buhay na bagong dating. Mayroong maliit na puwang doon sa aming sabsaban na maaring magbigay kahulugan sa inyong pagpapahinga. Kasi narito na si Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang nagdala dito sa atin sa mundo. Salamat sa biyayang ito. Ang ating anak ay magdadala ng isang ilaw na magbibigay ng pag-asa sa aming mga puso. Mahal na sanggol, ikaw ang aming liwanag at pag-asa. Ang iyong pagdating ay nagdulot sa amin ng kasiyahan at pagpapala sa aming maliit na puok. Sa bawat paghakbang mo, ang mundo ay unti-unting nagbabalot sa kaharian ng pag-ibig. Hanggang ngayon at magpakailanman, ang Belen aking anak ay nagsisimbolo ng pag-asa at himala sa mga bagong simula. Sinasabing ang kwento ng isang abang kapanganakan ay nagbibigay ng liwanag sa mundo kahit sa pinakamadilim na oras nito. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, ito ay nagsisilbing paalala na ang pag-asa ay matatagpuan kahit sa mga hindi inaasahang lugar nito. Ang pag-asa ay napakalayo na ngayon, Father. Paano natin ito panghahawakan sa panahon na ganitong pagkawasak? Nawala na ang aming tahanan, nawala na ang kinabukasan na pinapangarap ko, nawala na ang mga mahal ko sa buhay. Paano na ako mabubuhay ng ganito? Napaka-unfair. Naiintindihan ko ang iyong mga kalungkutan at hindi ako magsasabi na may madaling sagot. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang liwanag ang isang pag-asa na maaring magbibigay sa atin ng gabay patungo sa bago nating simula. Katulad ng Belen, itinuturo nito sa atin na kahit sa pinakamahamak na lugar sa mundo, may mga himala na maaaring mangyari. Ngunit, Father, paano makakahanap ng pag-asa kung ang puso ko ay napakabigat at ang sakit ay tila hindi ko nakakayanin? Ang pag-asa ay hindi matatagpuan sa kabila ng pagdurusa, aking anak. Matatagpuan ito sa lakas ng loob na harapin ito, yakapin ang sakit, at magpatuloy sa kabila ng bigat. Kung paano hinarap nila Maria at Jose na may katatagan ang mga paghihirap sa kanilang paglalakbay patungong Bethlehem, hinarap niyo din ang sarili niyong mga pagsubok na may katatagan. Hayaan itong maging simbolo hindi lamang ng nakaraan, kundi ng kasalukuyan at sa hinaharap. Isang paalala na tulad ng paglalakbay sa Bethlehem, maaaring ang ating mga landas ay mahihirap. Ngunit may pag-asa, mahanap natin ang ating daan patungo sa isang lugar na tinatawag natin na tahanan. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, sa dulo ng madilim na daan, ay laging may pag-asa at liwanag na nagtataglay sa atin, magpakailanman. Ako po si Paichi Frias at ito ang aming kwento. Magandang gabi.